closed my eyes. Wala akong ideya kung anong gagawin. Pero pinalupot ko ang arms ko sa leeg ni Echo. Basta. Gusto kong malaman niya na hindi ako natatakot. Na ready na ako. Na kahit walang coaching ni Ange o ng Google, kaya ko to. Game na Echo. Game na ang beauty ko. What are you doing? Bigla namang napatayo si Echo. Napaupo naman ako sa kama. Ma'am, Ange, paano ba nila nalaman na andito ako? Oh, in fairness, Tin Winnie, level up ka na talaga, sabi ni Ange. My poor baby. Tinayo naman ako ni Ma'am sa kama at inayos-ayos ang buhok ko. Tapos, tinignan naman sama si Echo. I can't believe this. Ikaw na lalaki ka. Sa sarili ko pang pamamahay. Hindi makatingin sa amin si Echo. Tapos namumula ang kanyang tenga. Ma'am, wag niyo na pong pagalitan si Echo. Hindi niya naman po kasalanan eh. Anong hindi niya kasalanan? Yang lalaking iyan. Under my own roof. Ginagapang kanya. Nice one, tita. Tinignan naman ni Ma'am na nakakatakot na tingin si Ange. Kaya pinigilan niya yung pagngiti. Ito talaga si Ange. Parang natutuwa pa siya sa mga nangyayari. Ma'am, ano po bang sinasabi niyo? Wala naman pong ginagawang masama si Echo. Anong walang ginagawang masama? I saw it kasi. That guy is molesting you. Ma'am, ano ka ba? Hindi po Ang totoo po nga niyan, ako ang dapat mang-rape sa kanya. Ako nga pang pumunta sa kanyang kwarto at ginapang siya. Ako po talaga. Napabangis naman itong si Angie. Ginapang mo? Nice one kasi. Ay, sorry po tita. Nakangising sabi ni Ange. Hinablot naman ni Ma'am ang arm ko. Let's go baby. Sa kwarto ka na lang namin matutulog. Pinilit ko makawala sa kanyang hawak. Pero ma'am, ayoko po doon. Sa kwarto ko na lang po ako. Doon ka na matulog kasi. Miss ka na nga namin ni tita eh. Sabi naman ni Ange. Habang hinablot yung isa kong arm at hinigit akong palabas ang kwarto ni Echo. Sandali lang Ange. Echo. Lumingon ulit ako sa kanya. Pero sinara na ni Ma'am ang pinto. Ano ba yan? Grabe talaga ang dalawang bullies na to. Panira ng moment. At katulad ganang sinabi ni Ma'am, doon na lang ako natulog sa kwarto niya. Kaya hindi ako nakatakas. Pero hindi naman ako nakatulog. Gusto ko na mag-umaga. Uuwi na talaga kami ni Echo. Dapat, umuwi na talaga kami. Kinabukasan, wala na talaga nagawa si na Ma'am para mapa-stay pa kami. Pero hindi ko pa rin masyadong nakakausap si Echo. Pagkatapos niya kasi akong ihatid sa shop, pumunta na agad siya sa opisina. Since hindi siya nakapasok kahapon, ang dami niya tuloy gagawin ngayon. Hoy, Tini Winnie, ito yung file sa mga bagong kliyente mo. Nilapag naman ni Ange ang mga folder sa table ko. Pero hindi ko sa tinignan. Nagtatrabaho ako kunwari sa computer. Gusto makapag-meet sa'yo ni Mr. Fernandez bukas. Gusto niyang ikaw ang gumawa ng kanilang family portrait. Hindi ko pa rin siya tinitingnan. Akala mo, Ange, hindi kita papansinin. Pagkatapos ng pambubuli mo kay Echo, may nilapag ulit siya sa table ko. Ito mga nasa envelope namang iyan, yung mga papeles, na mga paintings na ready for delivery. Napipirmahan mo na lang. Ano ba tong si Ange? Hindi ba niya feel? Nagalit ako. Para kasing wala lang. May nilapag ulit siyang maliliit na envelope sa table ko. Ito naman, mga invitations sa mga art exhibits. Kung may gusto kong attendan, padalahan mo na lamang sila ng letter. Welcome naman lagi ang shop natin sa mga ganyang. Ange, tumayo ako at tumingin sa kanya. Nginitian niya naman ako. Yes, Tini Winnie. Alam mo ba, kanina pa kita hindi pinapansin. Hindi mo ba nararamdaman na hindi kita pinapansin? Ngumiti pa siya ulit. Alam ko, naiinis ka sa akin. Ay naku Ange, naiinis na talaga ako sa'yo. Ikaw ha, bakit mo binubuli si Echo? Kinakampihan mo pa si Ma'am. Best friend daw.
Nag-cross arms pa ako at nag-pout. Bigla naman siyang tumawa. Para ka talagang bata. Ano ka ba kasi? Pang-alam lamang yung galit mo. Hindi na nagpapapansin. Ganun ba yun? Paano na ba magalit ngayon? Teka, nakikipagsabunutan ba? Ganon ginawa ni Ange kay Liz eh. Kung ganon Ange, gusto mo, sabunutan kita? As in, sabunutan talaga? Oh, sasabunutan mo ako kasi. Sabi niya habang nakangiti. Ano ba tong si Ange? Seryosong usapan kasi. Ayoko nga Ange. Kala mo, maluloko mo ako. Wala namang kasalanan ang buhok mo ah. Bakit ko siya sasaktan? Nagpa-hot oil pa nga kami sa bahay. Tapos, sasabunutan ka lang. Grabe naman. Tumawa naman itong si Angie. Sabi ko na o anong balak mo? Hindi naman pwede. Hindi mo ako laging kakausapin. Ako pa, hindi mo naman ako matitiis. Na hindi kubuin. In fairness, may point naman siya doon. Lumapit na lang ako sa kanya. Sige na Ange, bati na tayo. Hindi na ako galit. Basta tulungan mo na lang ulit ako kay Echo. Bumulong pa ako sa kanyang tenga. Ang totoo nga niyan, mamayang gabi, kailangan ko ng plano para... Hep, Tini Winnie, sandali lang. May sinabi ba kung tutulungan kita? FYI, anti-Echo pa rin ako no? Then, pumunta siya sa my desk at pinuksan ang mga folders. Sinundan ko siya. Sige na naman Ange, huwag ka na magalit kay Echo. Mabait naman siya Tapos, super sweet. Alam mo kasi, ikaw lang ang nagsasabi na sweet at mabait iyon. Nung nakita kong kinampihan niya yung list na yun, nauntog na ako sa katotohanan. Kaya dapat ikaw din, iuntog ko. Napahawak naman ako sa aking ulo. Iuuntog niya daw ako. Hindi naman siguro. Kalimutan mo na kasi Ange, yung nangyari kay Liz. Hindi naman siya kinampihan ni Echo Tinulungan lang siya ni Echo kasi lawyer ka na rin ba ngayon? Kung makapagdepensa ka naman to sa asawa mo. Ang hirap naman kausapin nitong si Ange. Umupo ako sa tapat ng kanyang desk. Pero Ange, hindi mo naman kailangang ibuli si Echo Wala siyang ginagawang masama sa'yo, di ba? Di ba? Napatingin naman siya sa akin. Oo nga kasi. Wala nga siyang ginawang masama sa akin. Pero ayoko yung mga ginagawa niya sa'yo ha? Kaya ayoko na din sa kanya. Yun nga Ange, ibig sabihin, hindi ka naman talaga anti-Echo Ang gulo mo anti-Echo na nga ako. Hindi ka anti-Echo at hindi ka rin pro-Echo. Napatigil naman siya, naguguluhan. Kaya hinawakan ko ang kanyang kamay sa desk. Tapos ngumiti ako. Ange, alam mo kung ano ka? Pro kasi ka. Tinutulungan mo ako kay Echo kasi alam mo, masaya ako kapag kasama siya. Kaya naiinis ka din sa kanya kapag alam mo na nalulungkot ako. Ang haba ng hair mo ha? Feeling mo talaga, kapartido mo ako. Tumayo ako at nayakap ko siya habang nakaupo. Naman Ange, alam ko naman, ikaw talaga hindi makakatiis sa akin. Di ba? Di ba? Pinisil-pisil ko pa siya. Kapal nito, filingera talaga. Sabi niya, pero nakangiti naman. Ito talagang si Ange. Huwag ka na kasing magalit kay Echo. Okay? Okay ba? Iisipin ko muna. Hinigpitan ko ang yakap sa kanya. Tapos, inalog-alog ko siya. Ito naman, huwag ka na kasing mag-isip. Sige na, Ange, please. Aray ko naman Tini Winnie ha? Baka malagutan ako ng hininga dyan sa ginagawa mo. Niluwagan ko ang hawak sa kanya. Kaya biglang napatayo si Ange. Tapos naglakad, papunta sa pintuan. Teka Ange, aalis ka na? Walk out, ganon? Akala ko ba? Hello, Cassie. Hindi mo ba nakita na may customer na pumasok? Kailangan nating magtrabaho. Lumapit ako sa kanya at nag-pout. O sige na, magkatrabaho na. Binantukan niya naman ako. Huwag kang sumimangot yan. Magtrabaho muna tayo ngayon. Naglakad na siya palabas.
Pero narinig ko pa rin ang kanyang sinabi. Mamaya na lamang kita tutulungan. Diyan sa plano mo kay Echo. Ange, hinabol ko siya at tiyakap sa harap ng customer. Tutulungan niya na ulit ako. Hindi niya na ibubuli si Echo. Kinagabihan, ready na ako. Lagot ka talaga sa akin, Echo. Wala nang iistorbo sa atin ngayon, sa ating bahay. Gagawin na talaga natin ang kailangan gawin. Nagpa-box pa ako ng legs. Shinaping pa ako ni Ange na magandang underwear. Excited na talaga ako. Bumili pa ako ng red wine. Lalasingin ko muna siya bago ko siya lasingin sa alam niyo na. Pero bakit ang tagal niya? Dapat, andito na siya. Naghintay-hintay muna ako. Nagsuklay, nanood ng TV, nag-Facebook. Gawan ko kaya si Eka ng Facebook account. Pero baka hindi niya naman buksan. Ano bang point? Mountain Dew sent you a message. Ha? May nag-chat sa akin. Chinek ko. Mountain Dew. Kasi, online ka? Teka, sino ba tong si Mountain Dew? Baka kaklase ko na naman dati. Di ko na kasi maalaala. Kasi loves Bubu. Yap, who you? Mountain Dew. I'm Drew. Childhood friends mo since preschool. Remember me? Nope. Di ko siya maalaala. Ang dami ko naman kasing kaklase dati. At kahit mga childhood friends ko. Siguro, anak to lang isa sa mga kaibigan nila dad sa business. Kasi loves Bubu. Okay. Hi, Drew. Kinuha ko ang phone. Tawagan ko na kaya si Echo. Dapat nasa bahay na siya ng mga ganitong oras. Mountain Dew. Haha, I guess. Di mo na ako naalala. Kumusta sila tito at tita? I hope they're doing great. Oo, tama. Tatawagan ko na lang siya. Ayoko kasing kumain ng wala si Echo. Kasi loves Bubu. Yap. Bakit hindi na naman siya sumasagot? Sagutin mo na, Echo, ang tawag ko. Mountain Dew. I'm returning to the Philippines, so I'm thinking if, can I see you when I get there? Well, you know, gusto ko rin kasing kumustahin sila tito at tita. Kung si Bessie na lang kaya ang tawagan ko. Oo, tama. Sasagot siya sigurado. Biglang tumunog ang phone ko. Nakaka-lurky naman to. Hello? Kasi, nasa bahay ka na? Bubu, yap, andito na ako. Nakapagluto na nga ako ng dinner eh. Hindi ka pa ba uuwi? Gabi na. Madami pa kasing kailangan gawin. Ayos lang bang kumain ka na lang mag-isa? Ha? Gusto ko sabay tayo. May plano pa nga ako, diba? Pero, gusto mo tawagan ko si Ange para may kasama ka. Baka kasi, gabihin ako ng uwi. Tapos parang narinig ko sa background na tinatawag siya ni Ray. Boss naman, ang daya mo. Bakit ikaw? Pwede makapag-telebabad. Kami hindi. Huwag ka nga magulo. Sandali lang to. Tapos, kinausap ulit ako ni Echo. Hello, Cassie. Andiyan ka pa ba? Oo, Bubu. Sige, wag mo nang tawagan si Angie. Okay lang naman ako dito eh. Ikaw, gusto mo ba? Padalhan kita ng pagkain. Huwag na. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na. Huwag mo na akong hintayin. Ha? Hindi pa naman ako inaantok eh. Pwede pa naman kitang hintayin. Kasi, huwag ka nga makulit. Matulog ka na maaga. Huwag ka na ding matulog sa sofa. Dahil baka magkasakit ka. Okay, Bubu. Narinig ko na naman sa background ang boses ni Ray. Boss naman, bilisan mo dyan para matapos sa iyong meeting. Maintindihan ka naman ni Cassie eh. Oo na, sandali na lang. Hello, Bubu. Sige na, ibaba mo na. Para rin maaga ka makauwi. Basta mag-ingat ka sa pagdadrive ha. Ilak mo iyong gate at mga pinto. Pati yung mga bintana. Okay, basta. Huwag ka magpapalipas ng gutom dyan. Saka huwag masyadong magpakapagod. Basta kung may kailangan ka, tawagan mo lang agad ako dun sa phone ko.
Boss naman, alam na ni Cassie yan. Ang tagal mo dyan eh. Sabi ni Ray. Mag-I love you ka na, boss, para matapos na. Narinig ko pa si Paul. Doon na nga kayo. Huwag nga kayo makinig dito. Nangingiti naman ako kay Echo. Sige na, Bubu. Ibababa ko na. Madami ka pang gagawin dyan, di ba? Okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Sige. Basta tawagan mo lang ako agad kapag may problema. Okay. Sige, Bubu. I love you. Ingat ka dyan. Oy, boss. I love you daw. I love you too ka naman dyan. Sabi ni Ray. Lumayo ka nga. Huwag ka nga makinig dito. Kasi ang sungit ni boss. Hawk mode na naman. Ang kulit talaga nitong si Ray. Gusto na kasi niyang umuwi kanina pa eh. Hindi naman makaalis kaya nabubungnot. Pati si Paul. Tumigil na nga kayo. Parang ang saya naman sa kanilang opisina. Sige na, Echo. Baka magalit pa si Ray at Paul. Sige, ibababa ko na. Sandali lang kasi. Madami kasing asungot na nakikinig dito. Kaya bukas ko na lang sasabihin. Ha? Anong sasabihin? Yung I love you too daw kasi. Bukas na lamang sasabihin ni boss. Chill lang, boss. Ito naman, hindi ba biro? Narinig ko. Para may bumagsak na bagay tapos natamaan ata si Ray. Kawawa naman ang asawa mo, boss. Masyado ka kasing shy type. May bumagsak ulit. Si Paul naman ang napatigil. Hoy, bumalik kayo dito. Mga duwag. Sige na, Echo. Ibababa ko na ha. Bye, Bubu. See you bukas. At ibinaba ko na nga. Ang lungkot naman. Kakain ako mag-isa. Pagkagising ko pa ulit makikita si Echo. Pero okay lang. Dapat, understanding ako para hindi siya mahirapan. Papunta na akong dining room na mapansin ko yung laptop ko. Hala, oo nga pala. Nag-Facebook ako kanina. Mountain Dew. Kasi, you still there? Naku po. Kanil pa pala niya ako chinachat. Oh well, kailangan ko nang kumain. Yap, bye Drew. Nakita kong parang nagka-type daw siya ng reply. Pero nag-log out na ako. Ano ba yan? Miss ko na kaagad si Echo. Kumain na lang ako. At nag-shower at natulog. I'll just dream of him tonight. Kinabukasan, hindi ko na naabutang umalis si Echo. Bakit pa kasi ang late ko na magising? Kainis naman. Hindi ko tuloy siya nakita. Na umuwi at umalis. Nag-iwan lang siya ng note. Tinawagan niya na lamang ako ulit. Buong araw akong walang ganang magtrabaho. Pati nga sa paintings ko, wala akong masyadong inspiration. Energizer ko kasi si Echo. Kapag nakikita ko siya, nai-inspire ako. Nabalitaan ko nga kay Bessie. Mas lalo daw naging busy si Echo dahil doon sa kaso ng mga Santoses. Medyo nasagap na raw kasi ng media. Kaya naman, na-sensationalize. Pero in fairness, binalita sa akin ni Bessie na interviewin doon si Echo sa news ngayong gabi. Hoy kasi aba-aba, ano to, sinihan? Shop kaya to? Ito namang si Ange. Pasara na naman tayo eh. Lumapit naman siya sa table ko. Nanonood kasi ako ng live streaming sa laptop. Ano ba kasi ang pinapanood mo? Hindi ka pa ba uuwi? Hindi muna. I-interviewin kasi si Echo sa TV Patrol. Wait, ayan. Start na yung balita. Kumuha naman siya ng upuan at tumabi sa akin. Bakit ba siya interviewin? May Mr. Adonis ulit? Ano ka ba, Ange? Hindi no. Kasi diba, yung kaso laban dun sa mga Santos. Oh, yung kumidnap sa'yo? Yung kumidnap sa akin, nakakulong na ngayon. Yung iba mga kamag-anak na lang, may illegal something din na ginagawa eh. Ah? O teka, si Echo na yan, diba? Ha? Asan? Ange? Tumayo pa ako at tumalon-talon. Siya nga. Kasi ano ka ba? Huwag ka nga sumigaw. Asawa ko yan. Gwapo no? Ang gwapo mo, Bubu. Hala, napraning na. Ange, si Echo. Si Echo na sa TV.
Artista na siya. Ang ingay nito. Ayan tuloy, tapos na. Hindi tuloy natin naintindihan yung sinasabi. Ang balog kasi nito eh. After nun, sinabay na ako ni Kev at Angie pa uwi.